So, andito na nga sa akin ngayon yung pinakamalupet, pinakasulit, and pinaka-worth it na nabili ko lang sa halagang 12,000 pesos. This is the Poco M8 Pro 5G. Sobrang swerte ko talaga dito guys dahil nga naabutan ko to na naka-sale pa. And ngayon around 16,000, 17,000 kapag hindi nag-sale. Pero kapag nag-sale, nako po, sasabihin ko na ngayon pa lang, sobrang sulit. 12,000 to 12,500, meron ka ng 8GB of RAM plus 256GB of storage, Snapdragon 7S Gen 4 na processor, 6,500 mAh of battery with 100 watts super fast charging, 50MP main camera, AMOLED display plus 120Hz. Super sulit talaga netong phone na to. Now, syempre, yung tanong na lang is, meron nga bang problema to? Okay nga ba talaga siya pagdating sa real life? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman bago kayo bumili netong phone na to. We will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, bago tayo mag-proceed, I just want you to know na meron tayong mga pag-giveaway. Dahil nga January tapos February na, eto guys, Redmi Note 15 and the Poco M8 5G. So, mag-subscribe ka lang and also just follow the mechanics of commenting the hashtag down below. Meron pa palang extra, yung Oppo A6X. 3 phones. Now, back to this phone, kung makikita nyo naman, na-unbox ko na siya. And guys, syempre, yung loob nito is kumpletong-kumpleto pa rin. Meron tayong mini box. Nandito yung kanyang SIM ejector pin. Nandito rin yung kanyang jelly case na black. Mga paperworks. Andito na supposed to be yung phone. Sa baba nakalagay yung kanyang USB A to Type-C na cable. And last but definitely not the least, yung kanyang 100 watts super fast charging. Naku! Kung yung iba hindi naglalagay ng adapter, si Poco kahit na ang lakas, ilalagay pa rin. Good job. Now, just look at that. Ganito kaganda. Etong si Poco M8 Pro 5G. Medyo nakakapanghinayang lang dahil nga nilagyan pa rin nila ng bilog dito kahit na wala naman tong camera. 2 cameras at the back lang. Ngayon, pagdating naman sa kanyang color, this is a silver variant. Meron ka pa iba't ibang colors like black and green. Pero medyo nagkamali ako dito guys dahil nga M8 Pro silver, M8 5G silver. Same na same lang yung back design nila. So, as you can see, silver at the middle and merong parang carbon print dito sa kanyang gilid. Now, this is actually useful dahil nga this sides is makapit po. So, kung hindi kayo gumagamit ng case, etong mga sides niya, hindi po siya madulas. Hindi lang siya aesthetic, practical din. Now, this phone is medyo mabigat dahil nga 206 grams to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM cards. So, wala na po tayong lalagyan ng SD card dito. Napakasad lang. But yes, 256GB is okay naman din siguro or malaki na. Katabi naman ito, yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Maganda yung pagkaka-flash ng mga buttons niya dito. Excellent. Dito naman sa left side, wala tayong makikita. And sa top naman nakalagay yung kanyang microphone and secondary speaker. Now, I don't know kung saan nila nilagay yung kanyang IR blaster dito guys. But this phone supports Mi Remote. So, kapag nawalan ka ng remote, walang problema yan kapag meron kang Poco M8 Pro. Now, one thing na napakaganda about this phone also is that meron na siyang IP68, IP69K pagdating sa kanyang water and dust resistance. It means na pwede na po itong malubog sa tubig. Huwag to. Pangit tong tubig na to. Madumi. Eto, malinis na. So yes, as I'm saying, with this phone, pwede na kayo mag-shoot ng mga underwater shots sa inyong mga swimming pool. And kapag na-drop nyo naman siya accidentally sa mga river or kapag kayo naglalaba, tapos napunta sa iyong nilalabhan, makakasurvive pa rin etong phone na to. Ganon siya kaangas. Kita nyo naman, di ba? Gumagana pa rin. Based sa kanyang specs, pwede mo na tong ilubog ng up to 1.5 meters for up to 30 minutes, which is medyo matagal na rin yun. Pero kapag lumagpas ka doon, alam mo na, masisira yan. But yes, overall, pagdating dito sa build niya, okay na to. Even though plastic back, plastic frame, maganda naman yung kanyang front, which is meron ng Gorilla Glass Victus 2. Pang flagship na po yan. So all in all, build and design wise, Poco M8 Pro is the way to go, especially at this price point. Ang angas talaga. Now, let's talk about its display. Kung makikita nyo naman, super ganda, diba? Halos wala ng bezels. This one got 6.83-inch AMOLED display with 1280 pixels pagdating sa kanyang resolution, 120Hz, and it can go up to 3000 nits of peak brightness. This also supports Dolby Vision, HDR10+, sa mga mahilig mag-Netflix dyan. The specs of the display of this device is simply amazing, especially
this 2026 na nagpa-price hike na. Sa ganitong specs, usually 20k pataas na dapat to. But yes, makukuha mo lang yan, especially kapag nag-sale, sa halagang 12,000 pesos. Amazing, right? No. Tinest ko to pagdating sa pag-scroll, napakabilis, napaka-smooth, and wala talagang nakitang problema. Ang ganda. When it comes to watching movies and videos naman, mamamaximize mo na talaga yan with this one dahil nga bright, sharp, and vivid yung kanyang display. If brightness lang naman yung pag-uusapan mo, pwede pa siyang maging dark as this one. Hindi ka na mahihirapan pang matulog. And also, kung hindi mo naman talaga palaging na-drop yung phone mo, no need ka nang mag-tempered glass dito guys. It's because of its protection, Corning Gorilla Glass Victus 2. It means na napaka-solid na ng display na nandito sa phone na to. Akala ko curved display siya, but it's only the bezels. Yung display niya all around is just flat. Kaya naman pagdating sa gaming or using it in general, hindi mo na mamimistouch yung mga gilid-gilid. All in all, sa mga nabili ko na nasa 13,000 pababa, eto na yung pinaka marirecommend ko pagdating sa display. Pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So first of all, eto guys ay nag-run na ng Android 15 which is upgradable up to Android 19. Yes, meron na siyang up to 4 major Android updates. This is also running HyperOS 2 which is para sa akin napaka-smooth na and also malinis na rin. Kaso lang, hindi talaga maiiwasan pagdating sa Poco and Xiaomi phones na merong mga bloatwares. Eto guys ay merong Snapdragon 7S Gen 4 4nm processor with octa-core CPU up to 2.7 GHz and Adreno 810 naman pagdating sa kanyang GPU. Tinest ko to syempre sa Antutu benchmark and ganito naman yung score niya. 1,014,000 plus. Ganun kalupit. Of course, meron tayong mga gaming tests sa Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty and Genshin Impact. Dito sa Mobile Legends guys, eto ay meron ng Ultra Graphics plus Ultra Frame Rate. Yes, Ultra na po siya and as you can see, wala talaga akong napansin na any problems at all. Like yung mga lags, frame drops, hindi mo yan mafe-feel using this phone. Especially kapag naka-wifi ka tapos mabilis yung wifi ninyo, napakatagal uminit nitong phone na to. Ngayon, para sa akin, yung Mobile Legends para dito sa phone na to is just easy. Wala na po tong problema and you can pretty much game all you want using this phone. Ngayon sa Hawk naman, ganun din. Kaso lang, mas matindi na yung settings niya. Dito guys, meron na siyang Ultra Graphics with max frame rate. Okay na okay laruin yung Hawk dito. Hindi naglalag, hindi nagkakaroon ng frame drop, super smooth and super playable na dito kay Poco M8 Pro 5G. Masasabi kong almost the same lang yung experience ko sa Mobile Legends in Hawk. So kung easy sa Mobile Legends, ganun din dito sa Honor of Kings. Ngayon, dito naman sa Call of Duty, very high graphics with max frame rate din yung makukuha mo dito and kahit na namang baril-barilan or yung mga moves na gawin mo dito, eh maggagawa mo yan smoothly. Wala ka nang magiging problema dito guys. Walang mga frame drops, walang mga lags. Overall, this is such a perfect phone for Call of Duty. Ngayon, sa Genshin Impact naman, medyo lang siya dito. Hindi talaga siya ganun kaganda and hindi rin siya pangit. So, nasa gitna lang po siya. And malalaman nyo naman yan pagdating sa settings dahil nga, medium graphics yung recommended. Pwede ka namang mag-high pero balance na po yung nakalagay kapag ginamit nyo yung high. Depende na sa inyo kung ano yung mas gusto nyo, high ba o medium. So far, gaming-wise, this is such a steal dahil nga, 12,000 pesos, super sulit na for gaming. Syempre, lalong-lalo na kapag hindi ka gamer. Like yung mga Facebook lang, YouTube, TikTok, text, tawag. Nako, hindi ka na magkakaproblema dito guys. Dahil nga, even opening apps is smooth and fast. Dahil nga, meron na siyang UFS 2.2. And with a 8GB of RAM plus 256GB of storage, napakasulit na talaga itong Poco M8 Pro kung gusto mo na isang smartphone na mabilis and maaasahan sa kung ano mang pwede nyong gawin. Na, kung mapapansin nyo naman, medyo makapal po etong phone na to. It's because of the battery. So this one has 6,500 mAh of battery with 100 watts of fast charging. So napakakunat na tong phone na to na umabot siya ng up to 2 days kapag hindi kayo palaging nagmo-mobile data. Pero kapag ginagamit mo to pang hotspot, 1 day ka lang using this phone. Ngayon, we don't have to worry dahil nga pagdating sa charging, makukuha mo na from 0 to 100% in just 40 minutes. Yun yung advertise. Pero pagdating sa aking test, around 45 minutes, which is pretty fast actually. Faster than most phones, especially at this price point. So battery-wise, okay na talaga etong phone na to. But wait, there's more. Meron din po siyang 22.5 watts na reverse wired charging. So kapag meron kang additional phone like an iPhone, madaling malobat, di ba? Hindi, wow. Pwede mo tong gamitin as a power bank. Ganun po siya kalupit. So kung makunat lang naman na battery tapos mabilis ma-charge at this price point, ito na talaga yung pinaka the best.
legit. Now, let's talk about the cameras of this phone. So, as you can see, meron tayong 2 cameras at the back. Ito guys, yung kanyang 50MP main camera na meron ng OIS or Optical Image Stabilization. Okay na okay. With 8MP ultra-wide na walang OIS. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong super high na 32MP selfie camera. Now, yung mga photos na nakuha ko using this phone is just amazing. Maganda na po siya, especially kapag hindi kayo against the light. Kapag marunong kayo mag-angle dito guys, and kumuha sa tamang lighting, naku, makaka-capture mo na talaga yung mga amazing photos using this device. High quality na kasi siya. Even in the night time dito sa aking apartment, nakaka-capture na ako dito guys ng napakalupit ng mga larawan na hindi talaga makaka-capture ng iba't ibang mga smartphone, especially at this price point. Tapos kapag daylight naman, makakakuha ka na ng mga natural-like photos. So sharp na siya, maganda pa yung kulay niya. Also, sa selfie naman, kung gusto mo ng mas wide, meron po siyang 0.x na option dito, which is wider compared sa 1x. Kapag nasa likod naman, ultra wide, medyo malabo siya ng konti dahil nga 8MP siya. But kapag daylight or nasa outdoor, makakakuha ka na ng mga sharp photos using the ultra wide of this phone. So, pwede ka na mag-selfie ng mga usong selfie na pag ganun. Yung nasa iPhone lang dati, kaso lang 0.6, hindi siya 0.5. All in all, the photos na kinuha ko using this device is just amazing, maganda na, and perfect for its price. Now, dito naman sa video quality niya guys, ito ay makakakuha ng 4K at 30fps sa kanyang main camera and 1080p at 60fps naman yung maximum niya dito sa kanyang selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Poco M8 Pro 5G, 4K at 30fps. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video camera niya. Maganda ba? Just comment down below. Lastly, yung kanyang ultra-wide naman. Eto naman yung ultra-wide. 1080p at 30fps. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. I think a lot of smartphones at this price point, medyo mas maganda pa yung selfie dito. Pagdating sa video lang naman, that's pretty much it pagdating dito sa kanyang video quality. The main camera with OIS, perfect na tong i-vlog guys. Dahil nga smooth, walang alog-alog, and also mabilis din siya when it comes to taking photos. Now, additional na lang, pero yung bagong update ngayon ng Redmi, pwede na kayo mag-edit, like yung pag-erase, pag-add ng sky, and even pag-add ng bokeh. So, napaka-easy lang yan dito sa kanyang gallery guys. So, explore nyo na lang. Complete na siya when it comes to the features. And yes, I like the photos and decent na rin yung videos na makukuha mo dito kay Poco M8 Pro 5G. Overall, this phone is really the phone na mararecommend ko ngayong 2026. Super sulit and hindi pa siya nagmahal. Dahil nga guys, kapag nagmahal to, ang mahal na niya. What? Dahil we're going on a price hike sa technologies. Kaya naman pagdating sa RAM, storage, magmamahal lahat ng yan. So in short, yung presyo ng mga phones ngayong taon, magmamahal din lahat. Kaya naman kung ako sa inyo, maghihintay ako mag-sale to ng 12,000 plus, tapos bibilhin ko na to. Especially kapag dyan ka bumili sa ilalagay kong link ng Shopee, makakabawas ka pa ng up to 2K using YouTube voucher. Limited lang naman yan, so paunahan na lang. But yes, Poco M8 Pro might be my second phone. Sulit na sulit kasi. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.